Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kaalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Welcome po dito sa ating IB Talakayan mula sa studio ng Elizalde Broadcasting dito po sa Kalakhang, Maynila. Ngayon ay October 12, 2023, Thursday. Naku, malapit na naman. Bukas, weekends na, no? Malapit na. So, bagamat medyo makulimlim kaninang yumaga, ngayon naman hong tanghali ay medyo sumisilip na naman ang araw at tayo ay dapat na maging masaya, no? Kasi kahit na may mga digmaan sa ibang lugar, at ipagdasal po natin ang mga digmaan na yan dahil in one way or the other tayo po ay apektado, at syempre meron tayo pong mga migrant workers doon na kung saan nabalitaan na natin na merong 2 na matay na Pilipino. But then let us all pray for their safety, no? Ngayon po dito sa ating IB Talakayan ay muli tayong nagkaroon ng pagkakataon at sabi nga naging mapalad tayo upang makapiling na naman natin ang ating hinahangaang Mr. Chairman ng Powerful Divine Island Pacific, Mr. Ray Buendia. Sir, good morning po. Good morning. Good morning, Momel. Good morning. Ayan po. Ngayon siguro nag-aabang po yung ating mga viewers na pag-uusapan na naman natin muli ang Divine Wealth, sapagkat kayo lamang ang nakakaalam at siyempre kayo ang pinagkakatiwalaan nga, di po ba? Dahil nakita natin ang inyong mga dokumento at lahat na ay nagpapatunay na kayo nga po yung chosen one. Wow. So ano po pag-usapan natin ngayon, sir? Tungkol sa paano ba ma-avail ang Divine Wealth? Tamang-tama yan. Dito tayo because sabihan na failure to convey vital information is a sign of bad faith. Is a sign of bad faith. Kailangan ng vital information, i-divulge natin. Ayan, dapat to isisiwalat. Yes, ba? Yes, ma'am. Isiwalat na ang lahat para sa lalong madaling panahon. Sige po. Sir? Kaya mostly kailangan din yan. We have the facts for these current issues tungkol dito sa ating pinag-uusapan na divine wealth. Alam niyo po, ang lahat ng mamamayan natin ay nakatutok dahil sa sabi nga po ninyo, itong divine wealth ay para sa mga Pilipino at malaking bagay may tutulong nito sa ating bansa. Lalo na po dito sa broadcasting nyo. Ito lang ang nagkaroon ng kahit na po hindi matulungan yung broadcasting ko, basta tulungan na yung buong Pilipinas, I'm already very, very, very happy. Opo, sa totoo lang. Yan ho ay nagmumula sa puso ko. Tama. Sir, dahil pinag-uusapan natin ng Divine Wealth, pag-usapan na ho natin yan. Paano ba natin yan mapakikinabangan? Sino ang mga pwedeng makinabang? Yan, ng mga tanong, no? Lahat ho ba tayo makikinabang? Unang-una, dito yan kasi sa Pilipinas matatagpuan, makikinabang dito tayo munang Pilipino, bago sila. Ibig niyo pong sabihin na this divine wealth is hindi lamang para sa mga Pilipino, kundi sa buong mundo, sir? Supposed to be ganun, pero mauna tayo. Dapat dahil kayo yung chairman dyan di ba? Dapat unahin natin yung bayan natin. Sige po, sir. Kailan po ba ito mangyayari? Sa lalong madaling panahon, gawin na natin. Gawin nyo na po. Unang-una po, nandito na ako sa harapan nyo, nakikita nyo ako. Siyempre, kailangan dito mayroon kang capacity to know, evidence to prove. Pag dito kasi sa atin sa Pilipinas, marami nang umano nito, lalo divine
ang may-ari niyan, siyempre Diyos din. Marami pong naglalaro, puro kayamanan, paano nila ma-improve yan? Kaya nga, nag-ano na ako dito sa Senado, sa Kongreso, lahat-lahat na ng pati sa ating mahal na Pangulo, ang makakadetermine po niyan kasi kumbaga sa hindi lang po ito basta-basta proyekto, that is a flagship project na dadaan din dito sa ating mga Kongreso. Yan, mga pera na yan. So yung pong pinag-uusapan nating divine wealth na yun, parang talagang pera yan, na nasa bangko po ba yan? Ay hindi malalim na mga yan na dapat sagutin. Sila po ang makakadetermine kasi ito marami diyan mga yung sabi nila asset. Pero ito na nga divine wealth na matagal na po ito na gustong kunin. Hindi nila Sino po ang gustong kumuha? Siyempre yung nakakaalam. Noon maraming nag-a-attempt. Kaya nga sabi ko, siguro ito ng tamang oras, tamang panahon na na tayo. Sabi ko nga, pag hindi mo sinabi, failure to convey vital information is a sign of bad faith. Ano po ba yung mga vital information na dapat? Ito na nga po tungkol dito sa kayamanan na ito na bigay ng Diyos, unang-una sa sambayan ng Pilipino, na dapat tulong-tulong na. At saka na-involve po dito yung mga nakaupo ngayon na dapat magkaisa na ng World Bank, tong United Nations Organization, International Court of Justice. Pag dito po sa atin sa Pilipinas, matagal na po. Papalit-palit nga ng sila na lang nakaupo. Magtulungan po tayo. Dito na po ako, lumutang na po ako dito sa istasyon na ito. Nagpapasalamat po ako kasi ito na siguro ang panahon na in this trying times, sobra na. Maganda po yung sinabi ninyo na ito pong ating studio ay talagang para sa lahat po ito, lalo na kung ang ating pag-uusapan ay tungkol sa para sa ikabubuti ng ating bayan. Kaya nga po itong divine wealth na pinag-uusapan natin, umaasa po ang lahat at natutuwa dahil nga sabi nyo nga, nandito na kayo upang isiwalat, i-divulge yung mga anong dapat gawin, paano tayo magkakaisa, paano natin ito maisasakatuparan, sino-sino ang mga kailangan para mapakinabangan ho sa lalong madaling panahon. May kasama ba kayo, sir? Sa kasalukuyan po, tayo nga lang ang umaano na nito. So far, dito sa buong Pilipinas, sa kinaukulan, kilala na po ako dyan kasi may mga ebidensya ako na natanggap nila. Sumagot naman sila rito, especially sa Department of Finance. Anong panahon ni Ano Presidente? po yung natanggap nila, sir? Yung tungkol dito sa kayamanan na ito. Ibig sabihin sinulatan niyo po sila. Yes, ma'am. Okay. Sinulatan niyo sila to inform them na nasa sa inyo ang susi ng Sumulat po ako through system diyan sa Chief Legal Counsel si Attorney Sal Panelo. Dinaiano rin po ako nila Senator Bungo na sila Department of Finance Dominguez. Sinulat nila sa chief economist natin. So sa makatwid yung mga opisyal natin yan noon nung nakaraan panahon ni Pangulong Duterte Yes, ma'am. nasulatan niyo pala at sila'y sumagot. So they are really aware na meron tayong ang tinatawag dito na yung tungkol dito sa divine wealth. Posible ba? Kasi meron po akong kopya. Unang-una, pasalamat po ako sa endorsement nyo, Attorney Sal Panelo, Senator Bongo. Meron po akong inano nyo, papunta dito sa Department of Finance, yung Chief Economist. Sumagot naman yan eh. Pagsagot, nung mabasa ko, pasalamat naman ako. Pero hindi yun ang buod ng kanyang dapat sagot. Kasi, ang diyan, may kopya ako, bibigyan ko rin kayo. Ano po yan? Inquiry po ba yan, sir? Inquiry o pagtatanong nyo sa kanila? O pagpapaliwanag tungkol sa divine wealth na to? Tungkol po saan yung isinulat nyo sa kila Attorney Panelo
no? Tungkol po saan yun at ano ang kanilang kasagutan tungkol diyan. Ito mga in-endorse nga po ako nila nung Na. tatlo dito sa Chief Economist. Mm. Ay sumagot sila eh. Dito sa akin bibigyan ko kayo ng kopya. Ill-gotten wealth daw na former President Marcos. Ay ko, hindi po ito related sa kanya. May paliwanag siya tungkol sa mga reserve na no. Hindi po ako satisfied noon. Kasi may hinahanap po ang United Nations, International Court of Justice, Financial Action Task Force, International Criminal Court na tao. At saka yung hinahanap nila yung pamprint, kompleto po yun. Nasa resolution po yun ng United Nations Organization. Gusto po nating ang tanong ko po sir ganito. Napakaganda ho nung sinabi niyo na sumulat kayo sa finance, no? Sumulat Department of kayo Finance. sa Si ano na po, Department of in-endorse nila ako in-endorse kayo ni nila Mr. Chief Legal at Chief Counsel Legal, Attorney with Panelo. yeah. So Nandito po sa akin yan. So ano po ang nilalaman ng inyong sulat para at kayo sumulat sa kanila para i-endorse kayo, saan ho kayo endorse? Kaya nga po nagpapasalamat ako kasi ang recovery of niyan, siyempre diyan Chief Legal, pinadaan ko po diyan para protocol, alam naman nila. Kaya ang pasalamat ko na i-endorse ako dito sa Sige, sir, pakibasa nyo ito nga po. Ito, makinig kayo, mga minamahal nating taga-subaybay, yung liham, yan ho ba sulat nyo? Yes, ma'am. Yan sulat ni Ginoong Ray Buendia sa kay Attorney Panelo na siya ay in-endorse sa Department of Finance. Yeah. Okay, sir. Ang sulat po ni ni Secretary Panelo sa akin. Ito dated September 11, 2018. Dear Mr. Buendia, we acknowledge receipt of your letter dated August 20, 2018 regarding your concern with the wealth of our country. In order to ensure appropriate action on your concern, we referred your letter to Finance Secretary Carlos G. Dominguez and Special Assistant to the President, Christopher Lawrence Go. Andi dito po yan. Sandali po, hinahanap po yung mga ang dami kasing mga liham ni sir sa mga matataas na opisyal natin. Ito po. Importante po kasi itong mga liham na to na nagpapatunay na talagang divine wealth is really existing and ito po ang lahat ng mga dokumento nasa kamay ni Ginoong Ray Buendia. Okay, sige sir. Kaya nga ma'am, dito po yung sagot sa akin ng Chief Economist. Undersecretary and Chief Economist niya. Ngayon ma'am, nagpaliwanag naman po siya na mga ganito. Kung babasahin ko po ito, it's too masyadong Hindi, po kami ng summary. Yes, ma'am. At saka ito pong special resolution ng ICJ, nasa akin po ito. Date International Court of Justice. Okay. Dated June 1, 2015. May nahanap po silang katibayan, tao, which is yun na po ang aking pinaglalaban. Yung ito na po yung tinatawag na mother account. Mother account, meaning to say ito na yung pinakamalaking account. Yes, ma'am. Yan, the biggest account. Kasi may-ari ng puti na nito yung kaya nga mayroon tayong inang kalikasan. Ano po ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, ma'am, na yun yung pinaghahanap na katotohanan. Ba't sila maghanap? Kasi marami nang umano nito, ma'am, na nagsabi pang may nag-claim pa ng naghari siya. Yun nga, yung Anthony Santiago Martin. Pero nag-surrender na rin po yan. Sir, meron, sandali po, mablang galang, meron tayong isang viewers dito. From Miss Oye Flores. You must watch this. United Nations International Criminal Court, ICC. Senate of the Philippines, Office of the Vice President of the Philippines, House of Representatives
of the Philippines, Office of the President, Official Gazette of the Republic of the Philippines. Wow, thank you. Wow. Itong si Miss Nice. Oye Flores, ginigising niya ang sabi niya, ang mga departamentong kanyang sinabihan. At Kuya Chot Velasquez is watching. Love this. Thank you very much. Vilma Lloela, self-employed NGO organization on works at hairstylist studies at TESDAP. Thank you so much. Nakita nyo, iba-ibang sector po yung inyong thank you po sa inyong sige, lahat. Let's continue, sir. Kaya ito, pagtulong-tulungan na po natin ito diyan yung sa finance ng Senado, kung sinong na-involve diyan na na natin itong United Nations at saka itong World Bank Group, itong ICG. Andito po ako. In a way, in what way, sir, tayo magtutulong-tulungan dyan sa ICG na International Court of Justice na yan? How are we going to do, how can we help one another to pursue the goal of taking this, or making this divine wealth into reality? Di po ba, sir? Yes. Para po yung gagawin natin? Kalabugin na natin itong United Nations organization, kalabugin na natin yung International Court of Justice, kalabugin na natin itong World Bank Group. Kasi ang decision making dito, sila lang po. Kasi nasa global agreement po yan. So, when you say kalabugin, ibig sabihin, kunin natin yung kanilang attention through our government ba, sir? Yes. Ayun pala, narinig nyo, mga minamahal natin taga-subaybay, inaasahan ng ating chairman, Mr. Ray Buendia, na makikipagtulungan ng ating gobyerno, no? Para ito, ma-claim na natin itong divine wealth na to for divine purpose, di ba? Okay. So, yung sabi niya, marahil siguro, sir, pag kinalabog, susulatan no? Dapat lang po. Para maging to be able to implement the program for the wealth of humanity as a response to alleviate poverty in this world. Ito pa. Number 2, to stop greediness and pursue the right pathway of the true sharing of talents and giftedness. To be able to safeguard the wealth for humanity from bank swindlers and put an end to corrupt practices, thus prevent bankruptcy. Ito lang po ang kailangan. Oo. And so, ito ng tamang-tamang oras para itong gusto ng banal na amang nasa langit to be followed. Anyone who will disobey will receive an everlasting punishment, and there will be no cure to those who will not follow. This is a warning to everyone. Magandang warning ho yan, no? And I hope na yung mga malalaking tao sa ating gobyerno na sinasabi ho ninyo, pinapanawagan ninyo na makipagtulungan para makuha na itong o maging posible na itong divine wealth na to. Di ba ganun, sir? Yes, ma'am. Okay. Napakaganda po. So, dapat kalabugin na natin sila, no? Tama po yun. Tama yun. Kalabugin na natin. Manawagan tayo every now and then na please, be aware and maging kayo. Sabi nga po, may announcement po tayo. Announcement, we should organize those who believe this divine wealth. Yan po, palagay ko magandang i-organize natin, sir. Tama, kasi hindi na natin pwedeng itago-tago ito. Kaya nga, sir, nandiyan kayo. So, panawagan natin na mag-organize po natin those who believe this divine wealth. Let us help one another and may text nyo kami. Ano yung pangalan ninyo? Sino kayo? At ano yung ating, gagawa tayo ng organisasyon. Parang ganon. Gagawa po tayo ng organisasyon na ito ay maitulak natin sa mga nararapat na makaalam. Yan, explain ko na po yung point niyan. Sige, sir. Ako kasi, I was only summoned and commanded to reveal and post this query. Because this is my right as a person who was ordered in as the anointed bank bearer, the lawyer of the chosen one, legitimate sacred mother, with divine license, authority, and with approval from the dictates of the divine. Ito po yan, para masagot. Napakaganda po niyang nagtanong na yan. Ibig sabihin ho niyan, interesado po tayong lahat, no? Kaya nga sinasabi nyo,
At kayo nga ay in-appoint. Di ba, sir? Kaya nga, it is my fondest hope Mm. that there would be world peace and prosperity in the country, which is the true reason why there is the presence of non-ending poverty because of the never-ending attitude of indiscriminate spending, especially profiting from the Federal Reserve Note. Sila pong gumagastos hindi pwede kaya galit po ang Panginoon natin. Ginagastos nila. Yeah, na hindi naman silang napag-utusan nun sa mga interest. Sa makatuwid, alam ho nila kung paano rin ang gagawin. At most probably, alam ho nitong mga taon to na hindi nyo lang mapangalanan na kung na talagang merong malaking pera. Correct. Di ba, sir? Aba, pagka ho sila lang ang nakakaalam niyan, baka ho magkalo-style-stylean. Matagal na po yan, kaya ang kalamidad baka hindi matigil-tigil. Hindi na natin nabutan yan, kailangan kumilos na ho. Nauna, ma'am. Nauna. So, ano po yung dapat natin gawin? Kaya ito na yung organized na yan. Announcement. Yun ho, we should organize this who believe in this divine wealth. Pagtulong-tulungan po natin na ipaalam sa mga kinauukulan, siyempre sa government. Kasi po ako andi hindi na dito sila. na, humarap na po ako, I have the capacity to know and evidences to prove. Ayan, nandito Ganun po ako Ganun Hindi katapang ganyan, si Mr. Ray Bondia. Yes, ma'am. Ayan. Kaya congratulate ko siya at syempre kami po ay nasisihan dahil ini-impart niya sa atin, sa ating pong dito sa studio, na pinili niya tong ating studio para gawing paraan, di ba, sir? Yes, ma'am. Para ma-divulge itong katotohanan. Correct para po. sa divine wealth, di ba, sir? At very soon, we will be successful. Totoo po yan. In claiming this, no? Para sa Filipino people. Purin po, I'm not insignificant petty informer. Ako po, mayroon po akong proof, may ebidensya po akong hawak. Kasi ang tinutumbok po natin dito, yung sinabi ko na, yung hinahanap ng United Nations, International Court of Justice, Financial Action Task Force, ICC, hindi po ako nag-iimbento dito. Tayo mga Pilipino po, ganyan iba dyan, nagpapataasan. Lalo ngayon nag-away-away tungkol sa confidential fund daw at saka itong fund na intelligence fund. Tayo po nasa this trying time, na tayo? Masyado na tayong lugmok ang Pilipinas. Tulong-tulong po tayo. Okay. Sir, may nagpadala rito. Ang ganda ng comment. Mga anak yun? Yung comment hindi ko mabasa. Ibaba mo ng konti yan. From Wilma Yoela. Ayan. Good AM, Madam and Sir Ray Bondia. Masaya kaming narinig uli ang inyong paliwanag tungkol sa divine wealth na dapat sa panahong ito maipatupad na sa pamamagitan ng divine wealth na sa pamamagitan ng divine constitutional law, batas ng pera. Di ba? Batas ng ang pera. Ganda po niyan. Opo, ayan. May batas po itong divine Well, batas ng pera upang malutas ang kahirapan. Dapat magtulungan na ang kinauukulan at United Nations International Court para mailabas na ang divine wealth para sa ating Pilipino. Mabuhay tayong lahat ng Pilipino para sa katuparan at mapatupad ang divine program. Magtulungan na po tayo, magising na ang lahat para sa kabutihan ng lahat. Oh, thank you so much. Ang galing Very naman. much. Opo. At kami po ay natutuwa. Pero ang tanong ko, sir, may tanong lang ho tayo. Paano, in what way ho tayo magtutulungan? Ito po, may isang tanong pa dyan. May katotohanan ba ito? Di ba? Maganda ho yan. Tanong Yun dapat. Ito na, we should be able to answer in all honesty on the ridicule, in the shying away of the intended and supposed to be person who shall investigate and overseer instead of cooperating with the person who was only commanded, and everyone shall be put to prison, especially those responsible for hiding the divine asset in world authority. Yung nagtatago po niyan, na ayaw malaki ang padanagutan niya. Ganon. Ito pa ho, ang ganda ng sabi. Marami talaga sumusubaybay. From Oye Flores, ipatuloy silang lahat na padadalhan ng mga sulat
Ay, teka, sana? Ng mga sulat sa mga concerned entities na magbubulag-bulagan, hindi mahihinto ang mga kalamidad sa mundo. Gusto lang natin na makamit ang lahat ng kasaganaan. Ng bawat Maganda, isa. ng bawat isa. Okay, alright. Ang galing. Thank you very much. From Oye Flores. Ang Okay. ganda naman. Dahil dito ay para sa ating lahat, C2-4. What is that? C2-4. Yun na po ang kasi lumutang ang 01-4 na noong pa na diyan nagkawindang-windang ang mga sindikato ginamit yan. Ito po yung C2-4, True Weapon o Royal Justice Shield with. Yan na po ang pumalit. Ito na sa Divine Wealth na po yan. Ito batas po rin yan. Batas yung C2-4. Opo. Nasa akin po yan. Tungkol dyan sa Divine Wealth. Okay. Opo, ma'am. So, another viewers, ating si Miss Jorna Davis watching from Quezon City. Thank you so much. Thank you very much. So, yan po. Habang dumalaon ay nagkakaroon tayo ng mas malinaw-linaw na na picture para ma-convert na natin into reality. Ang divine Siguro ma'am, masyado na silang nakaramdam ng Apo. na yung nangyari ngayon. Oo. Sabi ko nga, wag na tayong yung manahimik. Kasalanan po yan eh. Lalo ngayon na times of trouble, hindi tayo dapat manahimik. Sir, kaya Kasalanan po yan. Opo, gawin na lahat ang mga sulat sa lalong madaling panahon. Ibaya niya yan. Di ba pwede email yan, sir? Para mabilis. Hindi na mas maganda kasi kung mas maganda tatalakayan tayo rito. Ayun, Yung talagang concern na dapat managot na itong mga superpower na ito, UN na ito, Financial Action Task Force, ICG. Andito po yan mo. May resolution po sila. Napakaganda, Nasa akin po yan. Sana po sa lalong madaling panahon ay sa katuparan na natin to, sa katotohanan, dahil kailangan na ng bansa ang itong sinasabi nating divine. Ito pala ma'am, nung si Peter Tumka, ang dating ICG noon, Sige, sir, sa basahin Netherlands, sumulat po ako sa kanya tungkol dito. Sabi ko, dear sir, the above caption ICG resolution, International Court of Justice, which is now of general knowledge for the guidance and warning to those who continue to proliferate and create a false claim on ASM account, has also been the subject of false claims and fraudulent schemes by unscrupulous individual and entities. Ito po, inano pa niya na ang Pilipino daw, nagpapaano na hari. Yun nga marami pa dyan naghari-hari daw sila. Alam mo naman tayo, sa third world tayo eh. Pero sinagot ko sila at saka stubborn daw ang Pilipino. Sabi ko sa resolution, we do not belong to the stubborn Filipinos mentioned in your said resolution, as we humbly submit ourselves for your investigation and seek your approval and clearance. Sinabi ko na po. Bakit po niya sinabing... Aywan ko, yun ang sagot niya dito. Matitigas daw ang ulo kasi talaga pong maraming nag-claim nito. Nag-claim? Yes po. Saan po galing yan ang sulat na yan? Ito po, sulat ko ito dito sa International Court of Justice. Pinalitan na naman ito, napapalit-palit na lang sila. Dati dyan si Moto Okunishi sa World Bank, pinalitan ni Mara Warwick, ngayon si Job. Sabi ko nga, bakit tinatago nila? Kaya itong mamanggiran niyan, itong mga kalamidad niyan, kasi nga tinatago nila yung kayamanan ng ating banal na ina, ni Mother Earth, ang kalikasan. Dito po yan sa Pilipinas. Ayaw tayong pasinsuin yata. Kaya balanray na natin, Ma'am Mel. Kung paano hong paraan sabihin agad sa lalong madaling panahon at saka yung pamamaraan, ano talaga yung gusto namin, yung sa inyong manggagaling, anong pamamaraan talaga, yung talagang yung hindi discreet na pamamaraan, yung kailangan diretso, ano talaga yung dapat natin gawin para pansinin tayo ng mga iyan at ma-convert natin into reality ang divine wealth. The only remedy po na yung sa akin na susunod, nandiyan po ang mga kinaukulan na pakinggan nyo na po ito kasi may resolution po ang United Nations. Huwag na po tayong mahihiya. Ayun pala, may resolution na. May resolution nandiyan kayo sa Senado. Nandiyan kayo sa Kongreso.
Sa makatwid, ano po, ang ating gobyerno ay really They must involve in this. hindi lang ho involved. They are really updated, no? Updated ho sila Yes. dito sa divine wealth, no? And so they are really ano ho sila, aware sila na talaga may divine wealth. It should be because Ma'am Mel, the facts is the current issue about this divine wealth. It is now our current issue. It is the facts. Okay, maganda ho yan. So, yun no, ang panawagan. So, manawagan kayo, sir. Ano yung masasabi nyo sa ating mga listener? Ito na maraming salamat sa inyong pag-susubaybay po dito. Galing po sa inyo to, kaya nag-react ako. Kasi tulong-tulong na nga po tayo. Hindi na po natin itago ito. Marami dyan umiikot eh. Ano pa ni FM Senior rin, nandiyan si Presidente Bongbong. Bakit kung sino-sino kayo? Ayan, lahat naman yan eh. Mother account na eh. Kaya hopefully, yan, nagigira dito. Tinitira na rin ang ating West Philippine Sea. Mananahimik na lang ba tayo? Okay. Mananahimik na lang ba tayo? Hindi tayo papayag noon. Kaya nga, ang silence na yan, sinasabi ko, ang pananahimik na yan, kasalanan sa Diyos yan. In these trying times, and this troubled time, we are facing now economic war. And just like this now, na ito na nga, nangyayari na, nambubuli na, uy, bakit kayo dyan nananahimik? Sir, ma'am, andi dito na po tayo. Tulong-tulong po tayo. Ako pa, ba't ako lulutang? Wala akong ebidensya. Aba, sir, kinakailangan everything should be in black and white. Sa lalong madaling panahon, muli niyong gisingin at katukin ang mga nasa gobyerno. At saka pala may tanong ko, ano bang batas ang ginagamit natin ngayon? Yan, Ha? Kasi dati 73 Constitution, pinalitan ng 87. Ay pinaglalaruan na lang yata yan, kaya sila ng mga kung ano dyan na kuha rito, kuha roon. Sino nagbigay ng batas na yan? Hindi ba, panahon ni President Marcos nung 73, 87 yung kay Cory, 86, di ba? Ngayon, mayroon na ba tayo? 87 pa rin eh. Nangilam sila tungkol dyan sa divine wealth yung 1970. Hindi posibleng hindi nila masyado kasi umano na rin ako, Sir Drilon, sir, nakapirma ka. Panahon pa yan nung PCGG si former Hubito Salunga. Tumulong ka na, sir, kung may ka naman dito. Pumunta ako sa opisina mo. May pirma ka dito. 2 beses ako pumunta po sa inyo. During ikaw ang Senate President po. Kaya ano ito? Sagutin mo ang totoo, hindi. Sir, involved ka rito, sir. You are talking about former Senator Drilon? Yeah, nakapirma siya. Executive Secretary siya ni former Cory Aquino. Ano po yung pinirmahan ni Senator? Nandun ako, siya ang Executive Secretary, para hindi na masanksyon si former President Marcos. May sanksyon na po noon eh. Pag hindi mo binigyan ng clearance. Inamin na, ulitin ko po ito, inamin na doon sa Switzerland, nung pumunta si former Hubito Salonga, sinabi niya, hindi akin ito. Ang kayamanan na ito sa Diyos tong nasa langit. Sa madaling nagsalita ho niyan? Ay, may kopya po ako. Si President Marcos. Oo po. Okay. Kaya nga. So, how can we claim it, sir, na ngayon na sinabi ni former President Marcos sa Switzerland, sabi ninyo na meron kayong dokumento. Yes. Na ang kayamanan. Malaking kayamanan na yan ay hindi sa kanya. At yes, sinabi ma'am. niyan, doon yan sa kaitaasan. Parang hindi naman ho sa ano pa man. Kasi pag nag-deal ho tayo sa katotohanan at sa parang kumbaga sa sa kalangitan, di ba, sir? No. We are not facing reality. We are not anymore living in the world of that fantasy. Okay.
Sinasabi na, sinaano ko yan. Yan sinabi niyo po, we are not living in a The world, fantasy. but yes. And so, ito po We have to face katotohanan. reality. Yes, so, Oh. ibig And this sabihin, trying sir, time. may malaki talagang kayamanan doon sa Switzerland. No, ma'am, doon na pag-usapan nyo. Doon Andi lang dito na- po yan sa Pilipinas, Nandito ma'am. Sa Pilipinas. Yes, ma'am. Abay, nandito pala, hindi na naman nalalayo. Hukayin na. Ma'am, hindi naman mahuhukay. Ano ba yun? Silang mananagot. Ah, Marami silang bayaran dito. ah, Andi dito po ang ano ko na yung mga utang daw sa ng Pilipinas. Sabi ko, inventory nyo. mm. May sulat po ako sa World Bank at saka sa Presidente ng Amerika. Hawak ko po yan. Sabi nyo kanina, sir, sila yung mananagot. Sino po ba yung sila na inyong... Ay, ito na yung mga superpower na yan. Ay, mga Ah? superman, mga superpower. So, including the president now and yung mga cabinet members. Ito po yan, ma'am. Sulat ko noong 10 May 2022. Mm, Ni-receive nung 12. Sulat ko kay David Malpas ng World Bank Group sa New York. mm, Attention yung World Bank dito, si Dr. Nadim mm. Diop. Inano ko po dito, sabi ko nga, this is the administration of new awakening. The millennial undertaking of the powerful name, anointed visionary authority through Almighty Sacred Mother, ASM, divine dictation, LOI, Lord Order Instruction. Ang sabi ko, submit all inventories of properly sealed official documents of the following to be settled. All foreign loans of the Philippines to world financial institution. Saan po, sa inyo in-address mo yan? Ito ma'am kay sa World Bank. At Meron saka lang kay po ako- kay Biden. Oo, ito sir, meron po akong Ah, katanungan para okay. sa ikalilinaw ng lahat. Very good po. Kasi sinasabi po natin ninyo na sumulat kayo dyan sa World Bank, specifically Yeah. saan ho yan? Sa New York. Sa New York. At saka dito, But World Bank dito ma'am opo, natin. Ang nasa sa isip ko lang po, sumulat po kayo sa World Bank where in fact, kasasabi nyo lang po kanina na ang divine wealth ay nandito sa Pilipinas. Yes, ano ma'am. po pakialam ng mga World Bubuksan Bank na nga ma'am yung opening ng Almighty Sacred Money Mother account. Kaya pinapa-inventory ko sa kanila kung may utang tayo. Kung may foreign loans tayo. Okay. Ah? Kung sa foreign loans lang ho. Ay sabi nila may utang daw tayo. Napakadami nga po Daw. Nasa trilyon Ay na yan, niluluko lang po tayo. Trilyon nga ang utang natin di ba? Paano yan? Ma'am. Paano tayo makabayad? Ito na nga, sabi ko, pag nag-submit sila ng inventory ng mga utang natin, ng foreign loan sa World Finance, at saka local and foreign investment loan with sovereign guarantee stipulated. Ha? Ay, sa inventory nila. At saka yung World War I and World War II veterans dependent, bayaran nila yan Ang sasabihin nga nila, ano ng PIBAW? No. Wala. At saka yung mga hindi binayaran ng mga labor retirement pays, for major vital industries employee, ito na yun. Dapat bayaran na yung mga nagsara lugi daw. Bigla na lang yung 25 years, 20. Hindi sila nakakuha. Ay nakalagit babayaran po yan lahat dito sa bagong republika. Dahil embracing the divine constitutional law. Ito po ang babayad. Mother Earth now implementing the Holy Divine Program nationwide and worldwide. Yan na po ma'am. Ang kasaganaan dito. At saka, yung mga yung tawag nito, yung sa ibang bansa natin nagtatrabaho, uuwi na po yan dito. OFW. Yes, ma'am. Maganda po yung sinabi nyo. But then, isa ikalinilaw po ng lahat, sabi nga ninyo, pinakukwenta nyo diyan sa World Bank. Magkano ang utang ng Pilipinas? Yun na nga Nung nakaraan pang mga gera. Lahat-lahat na yan. Lahat-lahat Yung na, compensation, opo. dapat bayaran nila yung mga beneficiaries. At saka itong repatriation ng OFWs, jobs to all Filipinos will serve, sila serve with as the manpower backbone, working force for Divine Tribal People's Initiative, humanitarian project nationwide and worldwide. Napakaganda po nung na yan, no? Pero sinasabi nga sabi ni Miss Oye Flores, lahat ng batas may butas. Ay, talagang totoo pa yan. Lahat ng batas may butas. Kaya nga, iano na natin itong Divine Constitutional Law
ang bagong report. Andito po, ma'am, ang pera. Paano po natin gagawin yan, sir? Ay, tulong-tulong po tayo. Paano po ang tulong na yung be specific so that mananawagan po tayo sa lahat ng ating mamamayan at sa ating gobyerno. Gawin niyo po specific ang inyong paano tayo magkakaisa, anong ating gagawin. That is what we want to know. Para tiyak yung yung ating mga aksyon, di ba? Kasi naniniwala po tayo na meron tayong divine wealth na sinasabi nyo. At kayo sa pananawagan ninyo na magkaisa tayo, maganda po yan. Pero sa paanong paraan? Ituro nyo sa mga mamamayan, sa ating pong lahat. Ano yung specific na gagawin ng bawat isa? Yan. Wow! Diba? Iyan ang mga inaantay na kikinig. Unang-una po, dito sa istasyon na ito, dito nyo lang po yan maririnig. Okay. Alright. Hindi, sinasabi ko na. Tayo ang nag-divulge nito, meaning to, andi dito ang basbas ng taas. Ito nga po, it was not given by the Father in heaven to any religious sector leader, to any form of political party system, only to the anointed one, Mother Earth. Si Ina lang po ang nag-ano nito, si Mother Earth. Kaya dito sa sa isang broadcast na ito na Elizalde, ako sumasaludo. Dito po ito nabuksan, dito rin ito tatapusin. Kaya magkaisa na po tayo lahat. Kayong mga gusto tong divine will, magsubaybay po kayo. At saka sama-sama tayo, lahat-lahat. Kasi pag nagka-programa tayo lagi na to, hindi na puro programa. Ipakita na natin, magkaisa tayo sa Senado, sa Kongreso, sa ating mga sila ka namumuno, sila mag-i-endorse sa atin papunta sa World Bank, United Nations, ICG. Yan lang po, wala nang iba. Para mapalit, wala nga tayong batas, sabi nga may butas. Kaya they were twisting the facts. Kaya nawawala po ang mga mahihirap. Pag nagkakaso, pag wala kang pera, nga. Lalo na pag ikaw ay tanga. Para hindi tayo maging tanga. Kaya dito sa Elizalde broadcasting na ito siguro ang istasyon na lahat ng istasyon, dito lang na-divulge ang divine wealth. Wag na po kayong mag-aatubili na lagi po kayo rito. Anuhan natin, tulong-tulong po tayo lahat. Sir, may isa pa tayong katanungan. Kasi sige po. Nabanggit nyo kanina na sabi ninyo Mother Earth. Yan po. Sino yun? Pakipaliwanag nyo nga po ito yan. po yung si Inang Kalikasan. Mahalin natin ang ating Inang Kalikasan. Kasi, alam mo, dito tayo nakatira. Kaya nga, ito ang project na inano ko ng dyan na hopefully, pag ito naayos na inayos ko na rin, mapunduhan na. Kasi this is one of the flagship project. Pribado po ito. Siyempre with concern sa licensing permits, dito gobyerno rin. Kaya yung mga nandyan po sa Senado, sir, sa Kongreso, sir, ma'am, ano pa bang ating inaantay? Tulong-tulong na tayo, ma'am. Maganda sir. yung sinabi nyo, Inang Kalikasan, no? Yan ang problema natin ngayon, no? Pero sinabi ninyo, magtulong-tulong, okay ho yun. Pero ang tanong natin ulit ngayon ay, sabi nyo nga, nananawagan para mapondohan. Saan po tayo kukuha ng pondo? Mayroon na pong naka-set up. Kaya nga po ang mga referee rito, itong UN, World Bank Group, ICC, ICG. Sila ang referee. Sila po ang nasa global agreement yan na dapat kumilos na kasi hinahanap din nila kasi mayroon kasing nangahas. Yung tinira-tira nila ng nagpupropis pang hari. Nagpupropis. Kaya stubborn daw ang Pilipino. Sumulat ako. Hindi lahat ng Pilipino ganun. Andi dito po yan, ma'am. Noong August 4, 2016 ko pa yan sinagot, ma'am. Sa totoo lang. Okay. So, dahil wala na po tayong oras, maraming salamat po sa inyong muling pagdalo rito sa ating Ibitalakayan, Mr. Ray Buendia. So, meron ba kayong gustong sabihin sa ating mga watchers o sa ating pang mga mga followers from Chodora Bilyato? Thank you so much for watching.
watching from Quezon City. O sige, sir. Manood Ah, po kayo. Maraming salamat po, Mamel. Ito naman dyan sa finance ng Senado, kung sino man dyan, o sa Kongreso, lumutang na po ako. Mayroon po akong katibayan na hinahanap po ito ng ng kinaukulan. Maaari po kasi dito na po tapos na ako rito sa Pilipinas Nagpasalamat nga ako ulit kasi in-endorse ako dito sa chief economist. Sinagot ko naman po nung sumulat ako sa kanya, hindi na sumagot. Kaya paano tayo ngayon? Ha? Tapos sasabihin, Ilgatin, hindi po ito related. Ulitin ko, hindi po ito related sa former President Marcos. Yan po. Oh. So, hindi related sa mga Marcoses wealth. Oh. Ito po ay divine wealth na sinasabi ng ating kasamang si Mr. Ray Buendia. Maraming salamat po and kami po ay muling nagpapasalamat sa inyo, sir. At bago po tayo maghiwa-hiwalay, meron po tayong announcement ang ating studio. Sa December 21, 2023, ang venue po natin, meron po tayong celebration sa 9/25/73. I will announce the meaning of that afterwards. Pero sabi ho, venue to be announced soon. Featuring the great Waray people. Yan ho, paanohin natin, subaybayan natin at marami po tayong mga kaganapang mangyayari sa December 21. Imbitado kayo, sir, ha? Hindi kayo, thank you very much, ma'am. Hopefully, tayong mga Pilipino na nagsusubaybay dito, baka hindi lang po yan. Ang bago mangyari yan, if indeed ito na yung pagkakaisa natin, tulong-tulong po tayo. Okay, thank you very much po. And sa mga minamahal nating taga-subaybay, please don't forget to share us, follow us, and of course, subscribe sa ating pong YouTube channel, sa ating Facebook channel, ang Elizalde Broadcasting. And don't forget, I always say, we love you all. Bye-bye.